So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, i-review natin ngayon yung isa, latest pa rin naman to, which is the iPhone 15. Ito na kayang perfect time mag-purchase ngayon nito. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayan, panibagong review na naman ng ating itatakel at yun, for today's video is the iPhone 15. So ito ay magandang itapik dahil lumabas na ang iPhone 16. Kaya marami ngayon naguguluhan, ano ba, maghihintay na lang ba ako sa iPhone 16 or dito na ako sa iPhone 15. So quick reminder lang, available pa rin ang brand new ng iPhone 15 maski sa mall and of course sa Green Hills. Siyempre, doon tayo sa mga nire-recommend natin shop sa Green Hills, mga trusted shop sa Green Hills. Sulang una kay Ate Mayet sa CMB Gadgets, kay Ate Annette, ZMB Cellphone Accessories, and of course, Malin Gadget Shop kay Ate Malin. Yung mga shop nila nasa description box, i-check nyo na lang kung meron ka mga inquiries about sa mga iPhones. And siyempre, lahat ng mga products dyan ay brand new sealed. So, when it comes sa mga sealed naman na iPhones, bago nyo naman yan bilhin, pwede nyo naman muna i-check yan sa applechecker.com kung activated ba yan or hindi. So, syempre, pag hindi activated, meaning yan brand new mga ka-J-Vlog, kayo po mismong gagamit ng unang-una yan. So, don't worry naman pagdating sa ganyan. Bago rin naman ibigay sa inyo ng mga sellers yung unit, pinapacheck muna nila sa inyo sa applechecker.com for transparency rin, di ba? At available nga ang brand new na iPhone 15 sa kanila. Nag-range yun 128 and 256. Nag-range siya sa 44 to 52,000 pesos for the 128 and 256 gigabytes of internal storage. At ang malupit dito, available na ang mga pre-love iPhone 15 dyan sa Green Hills, doon sa mga trusted natin shop. Maganda doon, mura lang sa kanilang iPhone 15 na pre-love. Napakababa ng cycle count, 100% battery, napakakinis. Biruin yung for as low as 39,000 pesos, makakuha na kayo ng iPhone 15 dyan sa Green Hills. Depende na rin yan sa offer of course nung shop. So depende yan kung meron kayong kukuning package or basic package. Tapos yun, pag sinabi nyo pa na panood sa vlog, automatic yan may cashback. So 39,000 pesos ang iPhone 15 na lang ngayon sa GA. So sobrang mura. At ayan, ay asahan nyo na ang iPhone 16 pag lumabas dito sa PH, ang SRP niyan is very expensive. Naglalaro yan sa 57 to 60 plus thousand pesos. Depende pa kung credit card or cash nyo gagawin yan. Basta ganyan yung range niyan, nasa 50 plus to 60 plus. Tapos ngayon, syempre pag bumili kayo ng second hand na iPhone 15 ngayon ay mas mura, kumbaga malayo yung difference nila. So yan, kung nagde-decide kayo bumili ng iPhone 15, para sa inyo tong video na to. So syempre ang iPhone 15, ang chipset po niyan ay same po doon sa iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max na merong Apple A16 Bionic chip. Ang maganda kasi sa iPhone 15, malayo yung specs niya sa iPhone 14. So yun na nga rin yung perfect time mag-purchase ng iPhone 15 kung galing kayo sa iPhone 13, iPhone 12, iPhone 13 Pro, yung mga ganyan. Okay rin tong iPhone 15 dahil yung camera rin nito is huge upgrade, 48 megapixel, tapos naka-dynamic island, pa siya mga J-Vlog. So kumbaga, nagkaroon kayo ng iPhone 14 Pro Max. Ang nagustuhan ko rin sa iPhone 15 is yung matte glass niya compare sa mga glossy glass or traditional glossy glass na nakikita natin sa mga predecessors niya like the iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14. Maganda yung idea ginawa nilang matte glass to para hindi siya madulas sa kamay. At ang una dyan is bumabagay na rin siya or pumapantay na rin siya sa mga Pro Series na naka-matte glass. Lalo na ngayon mura ng iPhone 15, maganda na rin siyang i-purchase. Unang-una dyan mga ka-J-Vlog, napakatagal nyo pa tumagamit. Pero yung camera nito napakalupit, mataas yung megapixel na mo-offer niyan. Kaya okay na okay siya for making contents. Pag nag-vlog kayo, napakalit lang ng iPhone 15. Ganito rin kalaki yan sa iPhone 15 Pro. Ganito kalaki. So, for me, mas piniprefer ko rin yung mga smaller size ng iPhone like this one, the iPhone 15 Pro. Mas siya comfortable sa kamay, lalo na pag nagme-make ako ng content, mas lighter siya. Yung iPhone 15 pala is aluminum body siya. Compare sa mga Pro Max, is mga naka-titanium na or Pro. So, traditional aluminum sa mga base model. And hopefully, malay natin sa 17,
ma-adapt na yung stainless steel kasi 'di ba ang Pro is titanium, tapos malay lang natin yung base ay maging stainless steel, hopefully 'di ba mas okay siya, mas magiging premium pa ang mga base model ng iPhone. At sa mga namimili ng Pro or base, kahit yung base mga J-Vlog, napakaganda niyan, may bubuga yan, sobrang powerful niyan, lalo na Apple A16 Bionic chip, matagal pa yan magiging relevant sa market, at syempre napakalayo ng presyo niya even sa mga pre-love na iPhone 15 Pro. Yung iPhone 15 Pro kasi, ang pre-love nito naglalaro pa sa 50 plus. Compare sa iPhone 15 base is nasa 30 plus na lang or 39,000 pesos. Sobrang mura na lang. Si iPhone 15 pala, when it comes sa battery, isa sa 3,000 plus mAh lang siya. Kaya manage your expectation dito sa battery niya. Ang maganda dito, since latest siya, naka-optimize pa yung battery niyan. Kaya matagal din naman siya malobat. Depende na lang talaga sa gamitin nyo. Kung maglalaro kayo ng solid dito, expect nyo na mas mabilis siya malobat pag maglalaro kayo compare pag nagsa-social media lang kayo, nanonood, ganyan. At napansin ko mga J-Vlog, ito, real talk to, mas mabilis uminit talaga ang mga Pro series ngayon. Ay, alam ko naging issue na yan sa mga 15 Pro and 15 Pro Max na mabilis uminit. And hanggang ngayon, mabilis pa rin sila uminit. Hindi ko alam kahit na nasa bag, yun lang, wag nyong iwan ng nasa loob lang ng bag yan, tapos nakabukas yung data nyo. Sobrang init, lalo na pag yung temperature din mainit. Yun napansin ko, nung ginamit ko yung 15 Plus and iPhone 15, mas mabilis uminit itong iPhone 15 Pro and 15 Pro Max. So, hopefully, ma-solve nila yan kasi sinabi na solve na raw yan before. Pero, na-experience ko pa rin yan until now. At sa gagamit sa iPhone 15, pwede siya all around. Pwede siya for photography nga. Dahil si iPhone, hindi naman nakakalimutan yan. Kahit base model, maganda po photo quality yan. Kaya, don't worry. Video recording, support niya ng action mode, cinematic, 4K video recording, ultra wide camera niya, syempre mga mahilig sa 0.5, pwede dito sa iPhone 15. At ang pinakalamang of course ng 15 compare sa mga base is Type-C. Kung namimili kayo between the iPhone 13, 14 or 15, I think the best option nyo is go sa 15. Kasi ano na siya, yun nga, mas nag-price drop na siya, 39,000. Malay nyo pa, makuha nyo pa to ng mas mura pag nakapag-usap pa kayo sa mga sellers. Pero ganyan yung pinakababa, kasama ng cashback, 39,000 pesos. Or 39,500, mga ganyan, mga estimation lang yan. Kasi syempre, nag-iiba yung price niya. Tapos ngayon sa mga nagde-decide, Lods, ano ba? Bibili na ba ako ng pre-love na iPhone 15 or hintayin ko yung brand new na iPhone 16? Ito rito, kung meron naman talaga kayong budget at kaya nyo pang mag-extend ng budget, I suggest go for the iPhone 16. Pero the best time to make purchase ng iPhone 16 is yung mga January pa or December. Kasi panigurado yung SRP niyan, pag lumabas sa Power Mac, mataas talaga yan. Hintayin nyo na lang mag-sale yan ng December, tapos ng January. Ayan, legit, bababa na ng bababa yan. Take mo na yung example dyan sa iPhone 15. Yung iPhone 15, nung na-release yan dito sa PH, sa 57, 58,128 niyan. Tapos pag credit card nyo, nasa 62 or 61,000. Mga ganyan ang range niyan. Tapos ngayon, nung May ba yan or April, mga summer yan, biglang nagbaba ang iPhone 15. Pag bibili nyo siya ng cash, nasa 47, 46, 45 to 4, nasa ano siya 40, 45 ba yun? I think 45 to 47,000 pag cash. Pag credit is 51 to 52,000. So yun, tignan nyo, 10,000 pesos ang nawala, kumbaga, sa market value ng iPhone 15 ng sumunod na taon. So yun, when it comes sa value of money naman, kung pipiliin nyo yung 15 din ngayon na pre-love, mas makakatipid kayo. At okay din naman yung chipset nito, don't worry. Yung lamang ng 16 is of course yung capture button, yung fusion camera, na 4 na lente na pwede na magamit natin doon, biruin nyo yun. Fusion camera, and of course yung chipset. Pero ito yung malaking theory ko talaga sa chipset ng Apple A18 is parang rebranded siya ng Apple A17 Pro. Yun lang yung theory ko dyan. Kasi kung mapapansin nyo yung ano nila, yung ginagawa ni Apple, yung base model ng successor ay yun po yung chipset nung nakaraan na Pro series. For example, yung iPhone 14 Pro Max ay Apple A16, tapos yung iPhone 15 is Apple A16 Bionic, pareho lang sila. Dito naman sa iPhone 16 is Apple A18 na siya, wala na siyang inadapt na chipset sa mga predecessors niya, wala ng Apple A17 Pro.
Pero yun nga, malaking kutob ko, parang A17 Pro rin yan na nirebrand lang nila para mindset ngayon ng consumer, wala nang na-adapt na lumang chipset sa mga predecessors ng iPhone. Pero don't worry, Apple A18 is still super duper powerful niyan compare mo naman sa Apple A16 ng iPhone 15. So I know marami naguguluhan mga ka-J-Vlog, talagang nagdedepende yan sa budget nyo. Kung iPhone 15 man ang bibili nyo ngayon na pre-love, don't worry, napakasulit pa rin ng iPhone 15. So, ito yung iPhone 15. Ayan. Meron tayo dito in color blue. So, ang una syempre yung mapapansin nyo sa 15 is yung kanyang napakagandang back cover. So, mas gusto ko yung back cover nito compare sa iPhone 13 and 14 na merong glossy glass. Ito kasi na-adapt niya na yung matte glass na meron sa mga Pro Series. So, sobrang ganda. Very, comfortable siya sa texture din. Ayan. Okay na ako yung texture na itong iPhone 15 Plus. Ay, iPhone 15. So, itong color blue niya, tingnan nyo, very, maganda rin yung color niya. Three-tone siya. So, dito sa buong glass is, siya, light color. Tapos, medyo naging dark at tapos mas dark ng dark dito sa may module niya. So, ayan siya. Dual rear camera system. Meron tayong microphone and yung flash. 48 megapixel na main camera nito and a 12 megapixel ultra wide. Meron tayo ditong power button sa right side. Sa left side, nandito rin yung silent toggle, volume rocker, and yung SIM tray. Sa baba naman, nandito yung kanya, of course, Type-C and yung speaker grids. So, dual stereo speakers itong iPhone 15. So, yun nga, dynamic ILAD na rin to. 6.1 inches, Super Retina XDR OLED display. And sa camera naman, marami tayong ganap dito. So, meron tayong 0.5 for ultra-wide camera. So, 1x for the main cam and 2x for the optical zoom. 2 times optical zoom hanggang 10 times digital zoom tayo. Siyempre, sa iPhone 15 ay meron din tayong cinematic mode. Meron tayong slow-mo, time-lapse. Sa video naman, meron tayong action mode na nakikita natin sa 14 Pro and 14 Pro Max. Meron tayong 4K video recording up to 60 FPS. Sa front is same din, 4K 60 FPS. And yung ultra-wide camera niya rin is 4K din mga J-Vlog. Yun yung maganda doon. Siyempre, meron din siyang portrait mode for background blur. And yan yung maganda dito sa iPhone 15 Plus. Yung camera niya rin is sobrang linaw na. And na siya, mas lightweight na siya kumbaga. Ayan. At yan, kung interested kayo mag-purchase ng iPhone 15 pre-love or brand new, yung link ng mga Facebook pages ng mga ni-refer natin shop ay nasa description box. Check nyo na yan. PM lang kayo, makakuha pa kayo ng discount pag sinabi nyo galing kayo dito sa vlog.